So, magandang araw po muli. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa financial management, financial education. So, bilang pagpapatuloy doon sa ating pinag-usapan noong isang araw regarding sa dividendo ng specifically ng Upsly, ano? So, atin naman pag-uusapan ngayon, ito bang dividend paying na investments are enough para tapatan natin yung inflation, ano? Ito yung hot topic ng kasalukuyan na sitwasyon, ano? Dahil sa mabilis na pagtaas ng mga bilihin at mabilis na pagbabago, no, ng peace in order, ng oil supply, no? So naapektuhan lahat, no, lahat. So this time we will try to share, or we will try to analyze kung ito bang mga dividend paying, specifically ito sa mga informed personnel, sa mga savings in loan association. Pag dito ba natin inilagay yung ating mga inipon, ano, yung ating investments, kaya ba niyang tapatan yung inflation? Normally po ang inflation o yung pagtaas ng mga bilihin ay umaabot ng mga 4, 5, 6% per annum. Ibig sabihin, yung 100 piso mo ngayon, yung taon, pag tumaas ng 6% yung inflation, ang value na lang ng 100 piso mo sa sunod na taon ay 94 pesos kung 6% ang inflation. Kung 5%, 95 na lang. So, yun na naman ang layman's way of explaining ng inflation. At this time, very, very evident yung pagtaas ng bilihin, ano? Kumbaga, kami, we are working abroad. Pag kami ay umuwi after a year or after several months, makikita kagad namin yung pagkakaiba. Ano yung ginatnan namin na pag-uwi dun sa nung presyo nung nakaraan na kami ay nandyan. So, kitang-kita mo ang diferensya. So, ito yung dapat na tinatapatan natin, sinasabi nga nila. You can just beat the inflation, You have to go through it, Dapat sasabayan mo in a way na hindi ka mahihirapan, Hindi ka mahihirapan mag-cope up sa pagtaas ng mga bilihin. So ito yung mga dividend paying investments na pwede nating paglagakan, automatic deductions, or dandahan nating buuhin, At sinasabi natin, ito is isang magandang alternatibo, not just alternative, but pandagdag do sa ating mga retirement fund later on, pag kayo nagpaplano na mag-retire, in the service, aside sa matatanggap nating pension, itong dividend paying investments, investments / savings will help us in our later years, time na din na tayo magtatrabaho. So, sample lang natin sa ating pinag-usapan. Nung dineclare ni Upsly yung 19% of net 2025 na dividend is 19%. So, that's way up high sa mga inflation na nadideclare. Hindi ko ba alam kung yung inflation ba yan is it specific? Ito ba exact do sa minsan kasi di man natin maramdaman kung talagang 6% lang o 5% lang, So depende sa commodity na binibili natin. Pero pag nakita naman natin sa pagtaas ng gasolina is napakataas, almost times 2. So ibig sabihin, everything pag gasolina pinag-uusapan, everything will also be affected. So 19%. So try to imagine that, napakalaki ng diferensya. So this is one way of encouraging mga kasamahan natin, lalo na sa mga active service pa, still earning and still mamamanage pa natin yung ating mga pagkaperahan, pag tayo hindi pa lubog na lubog sa utang, let's try to
spend some time, no? At pag-isipan, pag-aralan, ano? Then, uh, automatic deduction na natin, ano? Huwag na nating patagalin, ano? Huwag nating antayin na tataas ang sahod. Huwag nating antayin na ma-promote tayo, ano? Masala ko pa-automatic deduction pag na-promote na ako at tumataas-taas yung sahod ko or mabawasan yung loan ko. Huwag na nating antayin yung gano'n. Let's set aside, no? Itong pag-uumpisa ay minsan napakahirap, ano to, andyan yung dalawang isip, baka hindi na magkasya, no? Baka parating ng panahon, yung pina-automatic deduction ko after a few months, i-withdrawin ko rin. So, dito natin masusubukan, maumpisahan yung disiplina, ano, yung disiplina ng pag-iipon at pagtatabi, ano? Kasi pag di mo naman nakikita yan, no? Pag di mo na nakikita sa ATM mo yung pera na yan, hindi mo na isipin na gagastusin, ano? Of course, we will always have that, you know, mindset na itong pera na ito ay para sa pagtanda ko, pag-retire ko, ano? Or for other purposes, ano? Para sa pag-aaral ng aking mga anak, no? Pag tayo ay nag-retire na maaga at yung mga anak natin ay bata pa, so we still need to support them in their education. So, ito yung dapat natin na mina-mindset, you know? So, yung tanong ba, kaya bang pantapat sa inflation yung mga dividendo natin matatanggap dito sa mga savings and loan association? Yes, of course. Ito yung matatag, no? Matatag at maasahan na dividend income na pwede nating masandalan later on. No, bumaba man ng konti yung dineclare nung first quarter, huwag tayong mawala ng pag-asa. It will always bounce back, no? Hanggat na pinapatronage natin, ano? Hanggat may mga kasamahan tayong umuutang, ano? Of course, we will always advocate na dapat we should be responsible in our loans, ano? Pangungutang natin dapat may pinag-isipan at dapat hindi lang ito for consumption para lang napambili ng bagong gadget or may pang-inom, may pang-birthday. Hindi dapat ganun ang purpose ng utang. So, dapat yung utang ay pag inutang natin, dapat ito ay may balik, ano, kumbaga, it could be a business or an investment, a wise investment na pwedeng kumita, ano, at kanyang tapatan yung kanyang interest na ma-generate doon sa utang na yun. Why not, no? So, we always advocate yung responsible loaning, ano? Ito yung dapat na pinag-iisipan natin. So, aside from that is yung automatic deduction. Huwag na nating next month na lang o next year na lang or saka na lang. It will never happen pag ganun yung ating pag-iisip. So, sana po, lalo na yung mga kasamahan natin, ano, sa informed service o kahit yung mga retired na, yung mga kapwa ko retired, at least consider na automatic deductions natin yung ating mga bawasan natin ng konti, ano. Minsan pag andyan lang yan, maaaring pang-inom lang or pang-sabong or anong bisyo na pwede nating mapaglaanan ng pera na yun. Pero pag naitabi na natin at later on ay it will lalaki na, kumikita na, it will be compounding effect niya ay malaking tulong, ano, lalo na yung time na medyo hindi na natin kaya magtrabaho at gusto na nating mag-relax, ano, enjoy the rest of our lives. Sana yun ang point na we will appreciate yung mga dividend paying income na pwede natin makuha dito sa mga savings, no, sa mga capital contributions nating dahan-dahan. Ano, then eventually, ano, pagka medyo lumaki-laki na at may naisipan tayong mga negosyo na pwedeng i-venture out or some hobby that will generate income, no? Later on, meron tayong mga pangpuhunan, meron tayong pwedeng mahugot para pag-umpisahan, ano? Hindi natin kailangan mangutang kasi meron na tayong naitabi, ano? At meron na, yung naitabi na yon ay continuing growing, ano? At tumutubo at kumikita, no? Kahit wala naman tayong gawin, kumikita at kikita pa rin yan, no? It's like dineclare ni Upslide na 19% na dividend for 2025. So sana po may natutunan tayo at may nakuha kayo kunting aral sa aking
na isi-share ngayon. And this is also a personal experience, no? Na, na pwede kong patunayan at pwede kong sabihin na this really a very big help, no, para sa personally sa akin, no? At sana ay magiging tulong rin para sa inyo at sa inyong pamilya later on. So maraming pong salamat at God bless us all.